Let us open our Bible on Psalms 119, verse 133. Praise the Lord. Order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Ayan. Praise the Lord. So, kinakailangan talaga magsimula sa atin sarili. Ang kaayusan, kailangan magsimula sa ating sarili. Ang orderness, law and order. Kaya sinasabi dito, order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Ano pala yung nasa word niya? The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simples. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord are pure, enlightening the eyes, and the fear of the Lord is clean, enduring forever. Moreover, by them thy servant warned, and in keeping them there is great reward. So, ibig sabihin yan, pag naka-order yung ating steps dyan sa kanyang word, sigurado, meron tayong maangkin na kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng mga pangako ng Diyos na nakasulat dito sa kanyang banal na salita. Kaya laging nakasaad dyan sa Bible, the earth is full of His riches. The earth is full of His blessings. Bakit? Gusto ng Diyos benefit sa atin ang nandito sa earth na mga blessings na yan. Pero may kondisyon. Kinakailangan tayong lumakad sa kanyang word, sa kanyang banal na salita. Kaya, ang ating buhay, kung gusto natin mapaayos ang ating komunidad, mapaayos ang buong Pilipinas hanggang buong mundo, sa Diyos lang ang panggagalingan ng kaayusan. At kinakailangan mag-start yan sa bawat isa sa ating sarili. Praise the Lord. Kaya sa ating mismong sarili, be responsible of yourself. Order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Walang mga invaders na maka-invade, na mag-domain sa utak, sa puso ng ating pagkatao. Na maghahatid sa atin sa kapahamakan, sa maling gawa, maling direksyon. Yan yung tinatawag na pag mag-invade yung iniquity na yan. At maghari yan sa isip, sa puso natin. Gagawa at gagawa yan ng kalikuan. Gagawa at gagawa yan ng kalukuhan sa mata ng ating Panginoong Diyos. And the Lord abhorreth evil. Ibig sabihin yan, mapapalayo ka sa kaligtasan ng Diyos. Mapapalayo ka sa blessing ng Diyos. Mapapalayo ka sa kayamanan ng Diyos. Pero kung yung lakad natin naka-order according to His word, according to His commandments, according to His statutes, according to His will, according to His pleasure, according to His holiness, according to His righteousness, na nahahayag dyan sa banal na salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Bakit? Ano palang nangyari sa sanglibutang ito? Ang nangyari sa sanglibutang ito when Satan entered into the world. Naghasik siya ng kalaglagan o kapahamakan. Kaya through the word of God, this is the power of God to save you from such situation. Kukunin ka ng Diyos para iligtas ka sa kapahamakan. Order in the righteousness of God revealed. Dito nahahayag ang kanyang katuwiran para tayo lumakad sa katuwiran ng Diyos. Para tayo maging karapat-dapat sa kanyang kaharian.
para tayo maging karapat-dapat sa riches, blessings ng Diyos na nandito sa sanglibutang ito. Praise the Lord! Naalaala nyo ba yung, hindi natin may iwasan, masingit talaga natin ang government because that is part of our lives. Part na yan eh. Part na rin yan sa utos ng Diyos. Alaala nyo, mayroong country dito sa sanglibutang ito na yung kanilang prime minister na mali ang ginawa. Alam mo ang ginawa ng mga tao? Ginawa ka ng mga tao. Nilagay doon sa basurahan. Hindi ko na anong country. Basta na ano yan, na-record yan. Sa sobrang galit ng publiko. Habang lumalakad yung prime minister, hinuli nila. Pinasok nila talaga sa malaking basurahan. Ibasura ka. Paano? Gumagawa siya ng katiwalian. O pag gumawa ka ng katiwalian sa katungkulan mo, mapapahamak yung bansa mo. Ang laki kayang epekto niyan. Kaya, itong prosperity na ito, nagtatag ang Diyos ng batas doon sa langit. Nagtatag ang Diyos ng batas dito sa lupa. Nag-create siya ng higher powers to domain para magbigay ng law and order dito sa sanglibutang ito. So dapat magsimula sa atin. Praise the Lord. Kasi tayo yung maging contributor nito sa ikaayos ng madla o ng mga tao sa pangkalahatan, sa community, sa barangay, sa syudad, sa province. Palaki-palaki na yan eh. Ganun po. Yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, minumungkahi ng Diyos, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, ibig sabihin yan, mag-glorify ang Diyos. Pag tayo sumusunod sa Kanyang Word, at nakikita yung mabubuting gawa natin, God is being glorified sa buhay natin. Kaya napaka-importante. Gusto nating maging prosperous sa ating bansa. Actually, ang bansa natin, napakalaking ano yan, impact sa ating pagiging citizen ng ating bansa. Tingnan mo lang yung pag sinabi ng tao, citizen ako ng Great Britain. Malaking impact yun. Ha? Really? O, di ba? Citizen ako ng Amerika. Malaking impact yun. Citizen ako ng Canada. Malaking impact yun. Citizen ako ng Australia. Malaking impact yun. Citizen ako ng New Zealand. Malaking impact yun. Bakit yung government nila doon maganda? Maayos. Matino. Kaya, every citizen of that country gives impact to the whole world. Pero kung yung government ng country na yan, corrupt sa lahat ng corrupt, and isa sa mga nakalista sa most corrupt of the world, kung citizen ka dyan, di ba nakakahiya? So, malaking impact yan. So, kaya, magsimula sa sarili natin ang orderness. Lalo't na tayo, meron tayong Diyos na gumagabay sa atin. Let us promote this in our country. Praise the Lord. Let us promote this in our community. Let us promote this in our saan man tayo naroroon. Para hindi tayo mapapahiyaan. Basahin pa natin. Psalms 119, verse 116. Praise the Lord. Uphold me according unto thy word, that I may live, and let me not be ashamed of my hope. Yan. Uphold me according unto thy word, that I may live, and let me not be ashamed of my hope. Saan ba pala tayo mag-hope? Sa Diyos. Paano niya pinapahayag yung kanyang kabutihan, yung kanyang kasaganahan, yung kanyang kayamanan, yung kanyang
kaharian, lahat-lahat na sa Diyos. Saan niya hinahayag? Di ba sa salita ng Diyos? Dito sa Word of God na ito. Kaya kinakailangan upholded tayo sa Kanyang Word. Tapos doon tayo mag-hope sa Kanya. Di ba yung mensahe kagabi, yung mga poor na yan, ikunin ka dyan sa iyong status, ilalagay ka doon sa mga princess. Ibig sabihin yan, kukunin ka sa kahirapan ng buhay. Salita ng Diyos yan eh. Programa yan ng Diyos eh. Praise the Lord. Ngayon, at napakalaking impact ng ating gobyerno. Nakaano dyan, nakasalalay dyan. Kaya magsimula talaga sa atin, sa sarili natin. Para maano yung mga tao, ma-enlighten, sila gagawa din ng gawain na ipapagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya wala tayong ibang pattern, wala tayong ibang guide. Ang Word of God talaga. The way we vote, the way we walk, the way we talk, the way we live, the way we serve God, the way we serve people, the way we love, lahat puro salita ng Diyos galing ang ating magiging buhay. Uphold me according unto thy word. Praise the Lord. So, dahil maraming tukso, maraming temptasyon, anong dapat gawin? Basa. Psalm 17 verse 5. Praise the Lord. Hold up my goings in thy paths, that my footsteps slip not. Diba? Hold up my goings in thy paths, that my footsteps slip not. Ganon ka-importante. Madulas ang mundo, maraming tukso, maraming temptasyon, maraming diversion tactics si Satanas para maligaw ang tao. Ang sanglibutang ito parang maze na ang tao ma-confuse. Pero kung meron tayong salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng liwanag, kitang-kita mo yung daan mo. Alam mo kung anong papuntahan mo. Alam mo na yan ay kapahamakan. Huwag ka dyan. Alam mo ito yung daan na matuwid na maghatid sa iyo sa buhay na walang hanggan. Yan ang daanan mo. So, uphold my goings in thy paths, that my footsteps slip not. Ganun ka-importante ang salita ng Diyos sa buhay natin. Huwag tayong mabingi, huwag tayong mabulag, huwag tayong maging dull. Sa lahat ng sinasabi sa salita ng Diyos, yan yung magbibigay talaga sa atin ng tunay na maangkin natin ang lahat ng nasa Diyos. Dito sa lupa, doon din sa langit. Praise the Lord! Kaya nga sinabi dyan, godliness is profitable unto all things, having promised the life that now is. So you cannot deny that. Dito yan sa lupa eh. The earth is full of riches of God. The earth is full of lahat na kung anong meron dito. Sadya yang ibibigay sa atin. Kaya pag ma-manage itong lahat na ito, napaka-ganda ng buhay natin. Sasagana tayo sa mabubuting gawa para lalo tayong mag-increase in righteousness. Praise the Lord! Magre-reflect din ito sa langit pagdating ng panahon. Yun ang laging minimum kahit ng Word of God, be fruitful. And that your fruit must remain. Always abounding the works of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Paano tayo mag-abound sa work of God if we are limited ang resources natin? See? May ka nalalaman yan ang ating gobyerno. Meron talaga. Eh bakit yung mga first world countries na maganda yung gobyerno nila? Bakit maganda ang dating ng mga citizen doon? Kumpara doon sa mga hindi magandang panggobyerno. May impact talaga. Ganun talaga. So magsimula dito sa buhay natin. Kailangan natin laging magpa-instruct lahat ng ating anggel, ng ating buhay. We are always guided by His instruction. Praise the Lord. Ganun yan. Ngayon ko lang na-take up itong about government.
Ngayon ko lang na-take up ito. Kaya kailangan talaga natin itong sundin kasi meron niyang kabahagi yan ng ating takbo ng ating buhay sa lupa. At maging contributor din yan sa ating ministry, sa gawain ng Diyos. Praise the Lord. Basa pa, Psalms 32 verse 8. Praise the Lord. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Yan. So, ito yung tinatawag na genuine na pamumuhay na hindi tayo pretender, hindi tayo hypocrites, hindi tayong mga tatawag na lumalakad sa hypocrisy. Kahit walang nakakita na tao, kahit ang Diyos hindi natin nakikita, pero gumagawa tayo dahil alam natin there is an eye from heaven looking down dito sa atin. Kaya gumagawa tayo ng lahat ng bagay na tama. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Yan ang perfect talaga na pamumuhay na gumagawa tayo, kumikilos tayo ng tama at mabuti sa mata ng Diyos. Hindi lang sa mata ng gobyerno, hindi lang sa mata ng pribado, hindi lang sa mata ng ating pamilya, mata ng Diyos. Gagawa tayo ng kabutihan. Walang lugar dyan ang temptasyon. Walang lugar dyan ang kasamaan na led by Satan. Wala. Kasi, kumbaga pa, open yung ating buhay sa mata ng Diyos at gumagawa tayo na may takot sa Kanya. Praise the Lord! Tsaka alam mo ang Diyos, hindi katulad ng tao yan. Mother ha, tinan mo yung mother, mag-alaga ng bata. Darating talaga ang parang mother, makaano yan, slumber yan. Hindi nila alam, maggising nila, ang bata nakalunok na pala ng papel, nakalunok na pala ng something na hindi dapat ma-intake. Kasi hindi niya maiwasan. May slumber. Pero ang Diyos na ating pinapakitaan ng lahat ng ating buhay sa Kanyang presensya, hindi yan nag-i-slumber. So what is the meaning of this? Hindi mo siya mataguan. Basahin natin yan. Psalms 121 verse 3. Praise the Lord. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Yes. Ayaw ng Diyos makilos ang ating mga paa. Ano ibig sabihin makilos? Meaning to say, para tayong estatwa. We will stand still. Hindi na tayo mag-move, hindi na tayo magkilos kasi ayaw niya pala ma-move ang ating paa. Ang ibig sabihin niyan, hindi ma-move, hindi malipat ang ating hakbang sa paggawa ng masama. Hindi malipat ang paglakad natin sa daan ng kadiliman, daan ng kalikuan. Kailangan hindi ma-move yan, ano yan, sa path ng Diyos. Tapos yan naman na tumitingin sa atin, He will never slumber nor sleep. Praise the Lord! Para nakalagay sa isip natin, God is looking at me at all times. Therefore, I must behave wisely in a perfect way. Ganun. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Tingnan mo. Pag na-promote natin itong righteousness ng Diyos, at ma-promote natin ito sa government natin, masaya ang Diyos. Babaha ang blessing sa Pilipinas. Babaha ang blessing sa buong Pilipinas. Praise the Lord! Kasi ang Diyos ang may kinalalaman dito. Ang Diyos ang involved dito. Yung may-ari ng ating lupa na lumalang sa lahat. Ganun pala. Sabi ko, Lord Jesus, how wonderful you are. Hindi mo pwede i-disregard na lang itong mga instruction ng Diyos. Hindi mo pwedeng i-disregard mo na lang itong pati yung government namin. Hindi pwede. Kasama pala yan sa programa ng Diyos. Kasama pala yan sa pag-organize ng Diyos sa buhay natin. Kasama pala lahat yan. Kaya tayo yung liliwanag sa kanila. Praise the Lord.
pray for all men. Di ba sinabi dyan? All that are in authorities. That we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and holiness. So yun, yan magsisimula talaga sa atin. Another, 1 Samuel 2:9. Praise the Lord. He will keep the feet of his saints, and the wicked shall be silent in darkness. For by strength shall no man prevail. Yan. Walang tao na magpiprevail gamit ang kanyang kalakasan. Iingatan niya ang paa ng kanyang mga banal. Ang mga masasama, maging tahimik doon sa madilim. Dapat walang politiko na nasa kadiliman na magsasalita dahil may pwesto sila. Kasi yung mga politiko na madilim yung utak, madilim yung puso, magnalagay yan sa gobyerno, magsasalita yan, maglalabas yan ng madilim na pananalita. Kumbaga pa, hindi yan puro oppose yan. Oppose ng oppose. Wala nakikita yung kabutihan na gagawin ng gobyerno. Puro oppose. Huwag tayong maglagay ng ganon. Kailangan ilagay sila sa dilim. Tahimik kayo dyan. Wala kayong pwesto. Nakuha ninyo. Ayaw ng Diyos yung mga wicked na magsalita ng magsalita. Kasi magkahasik yan ng kadiliman. Ang gagawin ng Diyos, ilagay ang mga wicked doon sa dilim. Para wala silang bahagi na maghasik ng lagim sa inyong pamumuhay. So, lahat ng mga kita natin na nasa gobyerno dati na ang takbo ng kanilang pamumuhay, oppose ng oppose, kahit kabutihan na ginagawa ng ating gobyerno, ilagay natin lahat yon into silence. Praise the Lord. Wala na silang hahawakang microphone para magsalita. Wala na silang uupuan sa opisina nila para gagawa ng kanilang puro na lang negatibo. Ilahat put into darkness. For by strength shall no man prevail. Paggamitin natin ang righteousness ng Diyos, kahit gaano ka lakas yung mga wicked na yan, hindi yan sila magpiprevail. Papanigan ng Diyos yung mga taong righteous. Proteksyonan niya. Huwag matakot pagapa. Praise the Lord. Walang laman na masamang tao na magtapol o magtalo. Hindi yan manaig. Hindi yan mag-prevail. Kaya masarap ang feeling natin pagkampi natin ang Diyos. Sumama tayo sa programa, sa statutes, commandments, ordinance, law ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Next, Psalms 19, verse 13. Praise the Lord. Keep back thy servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression. Yeah. Keep back thy servant also from presumptuous sins. Ano yung presumptuous sins? Presuming to be right, but you are already transgressing the commandments of God. Para bang na-transgress mo na nga yung commandments ng Diyos, and yet you are still showing yourself that you are righteous. Presuming. Yan yung presumptuous sins. Ano mabuti dyan? Huwag silang mag-reign sa buhay ko. I must come to God, acknowledging all my errors, and Lord, correct me, and forgive me, and give me a right direction. Yan. Yan yung, para mawala yung presumptuous sins na yan. Paano yan, Pastor Chit? Sa election natin, hindi lahat matino yung kanilang pipiliin. Never mind. Let us lead the righteousness of God, and time will come. Konsensya din yan sila. Pag wala tayong ginawang masama, puro lang mabuti, ma-overcome natin yan sila. Overcoming evil with good.
Huwag lang tayong gagawa ng masama. Praise the Lord. Ibig sabihin, ma-overcome yung mga evil sa good. Madadala natin yan sila sa kaliwanagan. Ganon. Ganon ang paraan ng Diyos. What if they will stand in their opinion na mali? Oh, that's not your business. That is God's business. Bahala ng Diyos dyan. Basta habang nabubuhay tayo at nabubuhay ang ating kapwa, huwag mo silang hatulan. Hindi mo alam. Time will come. Baka magsisi din sila. But rather, pray for them. Praise the Lord. Huwag kang maging bitter sa iyong kapwa. Commit it unto the Lord. Next, Romans 6:12 hanggang 14. Praise the Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Neither yield ye your members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Yan. Wag ang kasalanan magkaroon ng pagkakataon maghari sa inyong katawan para sundin ninyo ang masamang pita. Kahit wag ninyong gawin ang inyong katawan, sangkap ng iyong katawan bilang instrumento sa hindi matuwid dyan sa pagkakasala. Subalit, isuko ninyo ang inyong sarili sa Diyos. At yung mga buhay mula sa patay. Ibig sabihin yan, huwag na tayong manatili sa patay. Patay na pamamaraan. Dapat buhay tayo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. And your members as instruments of righteousness of God. Gawin natin instrument itong katawan natin sa katuwiran ng Diyos. Praise the Lord. Sa lahat ng anggulo ng ating buhay. In all angles of our lives. Maging instrument ito. Estudyante ka, pakita mo yung katuwiran. Trabahante ka, ipakita mo yung katuwiran sa kumpanya. Pastor ka, ipakita mo yung katuwiran sa membro mo. Membro ka, ipakita mo yung katuwiran sa lahat. Pastor ka, nag-serve ka sa publiko, ipakita mo yung katuwiran. Lahat. Gawin nating instrument ang ating member ng ating katawan sa righteousness. Praise the Lord. Bubuto ka, gamitin mo yung, hindi kay sasali ka dyan sa politika tapos hindi ka na maka-isip ng matino. Gamitin mamaya yung instrument ng katawan mo sa mali na pamamaraan. Kaya ganun. Huwag tayong magpagamit sa unrighteousness. Praise the Lord. Next. Last verses, Romans 7:23 and 24. Praise the Lord. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Yan, ayaw ng Diyos yung bilanggo pa rin tayo sa mali, sa kasalanan, sa kasamaan. Kaya sabi dito, O wretch, I am. Sino magliligtas mula sa aking katawan sa kamatayan? Lumapit ka sa Diyos. Magpakorek ka. Lumapit ka sa Diyos. Buksan mo yung mga mata mo sa Kanyang salita. Kaya yung ating unang verse, Order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Yan ang nararapat sa ating buhay. Kaya, to God be the glory. Pasalamat tayo sa Panginoong Diyos dahil lagi niya tayong pinagtitibay, inagabayan, at pinibigyan ng mabuting kaisipan at mabuting paggawa ng lahat ng ating gagawin dito sa lupa. Kaya, be a blessing. Be a light sa saan mang dako ng anggulo ng buhay natin. Be an instrument of righteousness. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.
How great thou art, O Lord my God. Dalangin ko po sa inyo, Panginoong Hesukristo. Sirain niyo po ang kapangyarihan ng kadiliman na bumabalot ng aming bansa. Basagin niyo po ito, Panginoong Hesukristo. Liwanagin niyo po, Lord, ang buhay ng mga tao, ang mga Pilipino. Walang ibang makapagbibigay ng kaliwanagan ang inyong banal na salita po lamang, Panginoong Hesukristo. Para makapasok kami sa inyong covenant sa aming buhay, kahit paman sa aming buhay dito sa sanglibutang ito, at ma-share pa ito sa karamihan ng mga Pilipino. Dahil hindi lamang buhay dito ang inyong binibigay na kabutihan, meron pang higit pa dito na kinakailangan siyang unahin ng lahat. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Hindi ninyo kinakaligtaan ang mga benefits kahit paman sa aming temporary na buhay dito sa lupa. Meron at meron talagang itinalaga ninyo na pagpapala. Kaya Lord Jesus, inaasa ko po sa inyo ang buong bansa ng Pilipinas na sirain niyo po ang kapangyarihan ng kadiliman na bumabalot nito para ang mga tao magkaroon po ng enlightenment mula sa inyo, Panginoong Hesukristo. Para sa ganun ay magkaroon ng righteousness kahit paman ang aming bansa. At kami naman, Panginoong Hesukristo, ay patuloy na maglilingkod sa aming bayan at kahit paman saan man bansa. Sa buong sanglibutang ito ninyo kami ipapadala. Let your righteousness, your holiness, O Lord, be proclaimed. Let thy glory be proclaimed, O Lord of God, in the entire world. Kaya marami pong salamat. Pagtibayin niyo po ang aming sarili dahil dapat magsimula sa bawat isa sa amin ang inyong righteousness. Maraming salamat sa inyong mga mensahe that order my steps in the word, and let not any iniquity have dominion over me. Marami pong salamat. Continue to sustain us, continue to cover us with your precious blood, because you will not suffer the righteous to be moved, because he that watcheth us never sleep, never slumber. Pagpalain niyo po ang mga karamdaman, patuloy niyo po silang hipuin at tuluyan ng pagalingin, kahit man ang buhay ni Dayday na anak ni Sister Ninita, patuloy niyo po siyang palakasin at tuluyan ng pagalingin. Ganon din po ang buhay ni Brother James, O Lord of God, Middle. Bigyan niyo po siya ng perfect healing sa kanyang leeg. Ganon din po, O Lord of God, sa buhay ni Sister Susette. Bigyan niyo po siya ng perfect healing sa kanyang karamdaman na dinadala. Ganon din po sa buhay ni Brother Floyd Baksa. Kayo po magbigay sa kanya ng perfect healing sa kanyang karamdaman. With you, nothing is impossible. Ganon din po kay Sister Anita, Lord, perfect healing para siya makapag-serve sa inyo continuously. Ganon din po sa buhay ni Sister Iliha Julian. Bless her, Lord, with a complete healing. At lahat ng inyong mga anak, bigyan niyo po sila, Lord Jesus. Kami lahat, bigyan niyo kami ng good health at kalakasan para makakilos kami at makagawa kami sa ipapagawa niyo po sa amin. Bless all workers of yours sa spiritual at sa material. Kaming lahat, as your word says, you will bless the house of Israel, you will bless the house of Aaron, you will let them increase, O Lord of God. Kaya marami pong salamat. Go ahead in all our ways and bless our country, O Lord of God. Bless Philippines. At gawin niyo po kaming blessing kahit paman sa aming paglilingkod sa inyo, sa aming kapwa Pilipino at sa buong mundo. Marami pong salamat. You dismiss us now with your blessings. You preserve our going out and our coming in from this time forth, even forevermore. At lutasin niyo po ang problema ni Sister Marivic na huwag siyang mabahala. Kayo ang kanyang provider sa lahat. Marami pong salamat. As you have said, call unto me and I will answer thee and show you great and mighty things which thou knowest not. In Jesus' name, amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. God bless.